Sorry guys kung hindi ako nakapag-reply sa mga comments nyo doon sa previous videos natin o doon sa isang channel natin. Kasi yung channel ko na yun ay more on trading. Focus lang talaga ako sa trading in crypto, forex, and stocks, no? And itong channel naman na ito ay ginawa ko para doon sa mga virtual assistant. So dito na lang natin sagutin sa channel na ito yung tanong nyo doon sa previous videos natin. Well anyways, para doon sa mga nakaka-experience ng on-hold money no sa PayPal, ilalagay na lang natin dito yung link sa original video natin. Sa kabilang channel yan guys ha. Pero yung mga questions naman ninyo ay sasagutin na lang natin dito sa panibagong channel natin. Kasi ito ay focus more sa virtual assistant. No? So, simulan na natin sa mga questions nyo. So, sabi dito ni Joy Rich, no? I searched for a video tutorial like this one since na-experience ko na siya and na-stress ako bigla. I followed the steps and sana mag-work siya. Now, may mga ilang tao na nagsasabing nag-work and may ilang tao naman or karamihan ay nagsabing hindi nag-work. Oh, okay. Now, yung mga nagsabing nag-work, ito yung theory ko guys. Tingin ko yung mga nag-work, yung process sa kanila is because may mga previous clients na sila nung nakaraan. Okay, what do I mean by that? Ibig sabihin naging virtual assistant na sila or nakatanggap na sila ng pera dati pa, no? Pero na-hold lang ulit kasi nga matagal silang hindi nakapag-transact sa PayPal ulit. Siguro mas mabilis na na-process or mas mabilis na na-release yung pera nila kasi nga previous PayPal users na sila. Kasi that was the same for me eh. My previous clients na ako ay nakatanggap na ako ng pera galing sa PayPal dati kaya nag-work agad yung sa akin. I don't know dun sa mga iba na hindi daw nag-work yung kanila. Siguro ang theory ko dun guys is ito yung mga tao na first time pa lang silang nakatanggap ng pera sa PayPal or first time pa lang na may nag-send sa kanila ng pera sa PayPal. Okay? Theory ko lang to guys ha, kasi nga hindi pare-pareho yung mga naging sagot. Kung babasahin nyo yung comments dun sa previous videos natin, may ilan dun na nag-work daw sa kanila ng 1 week, tulad ng sa akin no, 1 week. May ilan dun na nag-work daw after 3 days, may ilan dun na nag-work after several days. And yung iba talaga or yung karamihan, hindi talaga nag-work sa kanila and naghintay lang talaga sila ng 21 days, no? So kung bago man kayo sa PayPal and bago lang kayo nakatanggap ng pera galing sa PayPal, malamang 21 days din yung hihintayin nyo bago ma-release yung inyong pera. And for those people naman na may experience na sa PayPal and matagal lang hindi nakatanggap ulit ng pera sa PayPal, siguro no magwo-work sa inyo yung process natin sa video na yon, no? Marahil magwo-work yun sa inyo after 1 week, after several days, or kung hindi man talaga, no? Ang kailangan nyo lang talagang gawin ay maghintay ng 21 days and rest assured na masasend pa rin sa inyo yung pera after 21 days. Okay? So I hope naging clear na ito. May iba na hindi nag-work, may iba na nag-work. As you can see, hindi gumana shown in the last part of the video. Okay, September 12, nag-send yung client ng pera pero it says available by October 3. Alright? So yung tinutukoy dito ni sir is yung after ko ma-process yung mga orders, ang nakalagay pa rin doon is October 3. That is correct, no? Kasi tingin ko yun yung default na reply ni PayPal. Pero yung nangyari sa akin, after a week, natanggap ko na agad yung pera, no? And kung pagmamasdan mo rin guys, yung ibang mga nag-comments doon, basahin niyo yung mga nag-comments doon. May iba rin na nag-work sa kanila after 3 days, after 5 days, gano'n, no? Pero pare-pareha yung reply after 21 days, no? Kaya kung mapapansin nyo dun sa video, ang nakalagay pa rin is October 3, yung ending, no? Kasi nga tingin kong default reply na yun ni PayPal. But again, some of us nakakuha ng mas maaga compared sa 21 days, pero most of them ay nakuha pa rin yung payment after 21 days. Okay? Paano pag new account tapos on hold for 21 days, makukuha ko pa rin ba yung pera? Yes po, makukuha nyo pa rin yung pera after 21 days, lalong-lalo na kung baguhan kayo, i-hold talaga ni PayPal, no? And rest assured na safe pa rin yung pera nyo. Alright? So it worked. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina na sa ibang tao, nag-work sa kanila and sa ibang tao, hindi. No? Hindi ko alam kung bakit. Ang theory ko lang is, marahil dun sa mga nag-work, ay may mga previous transactions na, and marahil dun sa mga hindi nag-work, ay mga first-timers talaga. Ano po kaya yung dapat gawin? Wala na po akong ibang ginawa. Yung video lang po na yon yung naging process ko. Sundin nyo lang po and kung sakaling mag-work, then thank you Lord. Kung sakaling hindi mag-work, maging patient na lang and maghintay ng 21 days. Bakit walang ad tracking info po sa akin? Hindi ko po sure. Hindi ko po alam talaga yung sagot. Sinishare ko lang dito kung ano yung mga na-experience ko.
So eto, may question tayo dito. Hello po, ask ko lang po if nag-send ba si sender 5 times ang next money po ba ay hindi na maho-hold? Thank you po. Yung experience natin dito, after kong na-process yung video, no, yung next payment ay dumating na rin agad-agad. Yung na-hold lang talaga is yung 21 days, yung naunang payment na na-hold. Pero yung the next payment, hindi siya na-hold and na-send agad sa account ko. Okay, so I hope that's clear. Hindi ko rin sure guys kung pare-pareho ba yung naging process nito sa iba, no? Hindi ko alam kung yung mga next payment ba nila ay na-hold rin, no? Pero in my case, ang na-hold lang sa akin ay yung first payment na naka-hold ng 21 days. Yung the next payment, hindi na, okay? Dumiretso na siya and pwede ko na siyang ma-withdraw sa aking bank. Hello po, bakit po nabawasan yung amount na naka-hold sa PayPal ko tapos ang haba po ng 21 days? To be honest guys, hindi ko na-check yung sa akin kung nabawasan ba or hindi. Okay? Kung sakaling may bawas man, baka yung naging bawas nun, ang tinatawag nating transaction fees. Paano po kung ship po yung ginawa ko? Hindi ko po sure kung anong magiging result nun kasi iba yung naging process ko pero sana naman matanggap mo. After the money was transferred to balance, will it still hold the future payments? Okay, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga future payments or yung mga payments na dumating after na hold ng pera ko ay dumiretso agad sa balance ko, hindi na siya naka-hold. Hello po, ask ko lang po what should I do para pumasok sa balance ko yung next payment. 3 payment po kasi yung sinend sa akin, nag-hold pa rin. Sabi kasi nila second payment hindi na maho-hold, help. Okay, I don't know talaga guys kung ano yung naging process and kung bakit hindi pare-pareho yung naging effect nito sa iba't ibang tao, no? Sa akin kasi yung next payment ko na-release agad. And eto nga, no, may mga tao rin pala na nagsasabing hindi na-release yung kanilang second payment. So, yeah, I don't know what happened. Okay? Sinishare ko lang talaga yung naging experience ko dito. And eto rin, sabi niya, same problem. 5 transactions na yung na-hold. Okay? Same person pa rin daw yung nag-send. Hindi ko po talaga sure kung anong nangyari. So, hindi ko rin masasagot yung mga ganitong tanong. Followed your instructions and it worked. Got my money after 2 weeks. Okay, so sa kanya naman 2 weeks. Okay, yung sa akin 1 week. So, tulad ng sinasabi ko, no, paiba-iba and hindi ko alam kung bakit ganun. Thanks po sa video niyo, sir. Ginawa ko po yung sinabi niyo. I received it after 10 days po since yung na-hold yung money ko. Salamat po, sir. Okay. So, tulad ng sinasabi ko, may maiilan sa atin na nag-work yung sa kanila and may iilan din naman sa atin na hindi nag-work sa kanila. Actually, mas marami ata yung mga hindi nag-work yung sa kanila, no? And I don't know why. Thank you po. Followed what you did and got it after 24 hours. Grabe, mas mabilis yung sa kanya. Eto naman may nag-comment, thanks man, your advice worked but on cellphone, not on computer. Anyway, thanks. Hindi ko pa to na-try guys, yung sa cellphone. So, malay nyo, no, mag-work yung sa cellphone. Malay natin yung sa mga computer yung hindi mag-work. Pero subukan nyo na lang din. Eto naman, ang galing, 2 days lang sa akin. So, 2 days yung kanya. Iba-iba nga talaga guys, no? So, released na. Napunta na sa balance ko at na-transfer ko na sa bangko. Nung November 7 ko na-received yung pera from Germany. Tapos November 8, ginawa ko yung update. Okay, OMG. Kanina lang mga 3 p.m. Pag-check ko sa PayPal ko, napunta na siya sa balance. Hi, salamat. No more stress na. 59,000 pesos pa naman. Kasi dati hinantay ko 22 days naka-hold ang 29 plus K ko sa PayPal. Ayaw ko tumanggap ng pera dyan sa PayPal na yan. Mapapansin nyo guys, itong tao na ito ay may previous transactions na no, sa PayPal and naranasan niya rin na ma-hold yung kanyang pera. And after niyang ginawa yung process, yung kanya, nakuha niya na agad. Okay? Yung theory ko nga talaga dito guys, which is hindi din talaga ako sure, yung may mga dating transactions na sa PayPal, tingin ko mabilis lang na process yung kanila. Pero yung mga first timer talaga sa PayPal, tingin ko sila yung mga naghintay ng 21 days talaga. So, ayun, napakarami pang comment dito and hindi ko na ma-replyan lahat kasi most of them ay sinasabing 21 days daw talaga naka-hold yung pera nila. And I'm assuming na yung mga taong yun ay first timer talaga na mag-transact ng payment sa PayPal. To end this video, sana mag-work yung sa inyo. And kung hindi man, then wala tayong magagawa kundi maghintay na lang tayo ng 21 days. But rest assured na matatanggap nyo rin yung pera after 21 days. That's it for now. Thank you so much again.
Subscribe kayo sa channel na ito kung nakatulong man. Have a great day. Peace out.